Isang congressman pabor na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon at suportado ang panukalang batas ni Senador Chis Escudero na palawigin ang termino ng mga barangay at SK official sa 5 taon. At ito po ay hindi lang basta-basta congressman. Siya po ang House Majority Floor Leader sa Kongreso. At higit sa lahat po, siya po ay anak ng nakaupong presidente ngayon, Presidente Bongbong Marcos. At ang congressman ito ay walang iba kundi si Congressman Sandro Marcos. Hello, welcome back sa ating munting channel mga kapobre. Cap John Official. Sang mapagpalang araw ng Martes sa ating lahat mga kapobre. At pizza 11 na sa buwan ng Agosto. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, walang katapusang update sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Mga kapobre, hindi natin to tatantanan hanggat hindi darating ang November 2, 2026. At kung sakali man ito ay mapostpone, tuloy pa rin ang ating update sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So for today's vlog mga kapobre, balikan natin tong panukalang batas na inihain ni Senador Chis Escudero. Ito pong Senate Bill 2387 na pagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials sa 5 years at nakasaad sa nasabing Senate Bill na ang halalan ay magaganap sa taong 2028. So mga kapobre, nagtataka lang tayo bakit biglang umintra itong si Senador Chis Escudero sa usaping barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Dahil sa dinami-dami ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, ngayon lang nagkaroon ng interest itong si Senador Chis Escudero. Nakapagtataka lang mga kapobre. At mayroon din tayong nakitang mga post sa social media na ito daw si Senador Chis Escudero ay baka napag-utusan. Napag-utusan dahil mayroon na pong naunang panukalang batas itong si Senador Amy Marcos. So baka nga si Senador Chis Escudero para medyo astig pag siya ang mag-file ng panukalang batas. Kaya hindi maiwasan ng ating mga kababayan na mapag-isip na baka itong si Senador Chis Escudero ay napag-utusan. Kung sino man ang umutos, di na natin alam yan. Pero kayo na ang bahalang mag-isip. So ito ngayon mga kapobre, kaya nga lumalakas ang ating hinala na siya po ay napag-utusan dahil mayroon pong latest interview sa isang congressman. Hindi po siya basta-basta na congressman. Siya po ay isang House Majority Floor Leader sa Kongreso. At higit sa lahat, siya po ay anak ng nakaupong presidente ngayon na si Presidente Bongbong Marcos. Walang iba po kundi si Congressman Sandro Marcos. Pabor po na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon at suportado niya ang panukalang batas ni Senador Chis Escudero.
So mga kapobre, tama ba ang hinala natin? So ito po, panoorin po natin itong pahayag ni Congressman Sandro Marcos. Here we go. Ako personally, suportado ako. Dahil nasa gitna tayo ng isang krisis, hindi lang para sa ekonomiya, kundi isang energy crisis dahil sa gera doon sa Middle East. Of course, ang mga oil prices tumataas, ang ating mga farmers nahihirapan. Nasa gitna tayo ng panahon ng bagyo. Kinausap ko si COMELEC Chair Garcia ang mga titipid ng pamahalaan kung ipopostpone natin ang BSKE ay aabot sa 25 to 30 billion. Yan ang magagamit po yan ng gobyerno para tulungin hindi lang ang ating mga kakailangan kundi ang mga kababayan natin sa buong bansa. So just think about it, napakalaking bagay yan to have 25 billion to be able to spend in the middle of an economic crisis. Sa tingin ko, hindi tamang panahon para magkaroon ng eleksyon ngayon. Hanggang ano sir? 2028? I don't know. We're going to have to see. Depende yan sa Kongreso, depende yan sa Senado. So yan po. Dito na po tayo nagkakatalo mga kapobre. Mamimiligro na. Sinasabi ko mga kapobre na sa pahayag na ito ni Congressman Sandro Marcos, dito po namimiligro na tuluyan na itong mapospon dahil anak na po ng presidente ang nagsabi pabor siya na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So sa punto pong yan mga kapobre, namimiligro na po itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Pabor daw si Congressman Sandro Marcos dahil daw mayroon tayong kinakaharap na matinding krisis sa langis. At kinausap na daw niya si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at pag na-postpone daw ay makakatipid daw ng 25 billion. Yan ang sabi ni Congressman Sandro Marcos. Kung tipid ang pag-usapan, Congressman, sana hinahabol nyo yung bilyon-bilyong flood control anomaly. Dapat yun ang hinahabol kung gusto makatipid dahil napakalaking pira po yan. Nasayang lang sa walang kwintang flood control project na yan mga kapobre. So yan dapat ang pagtuunan. Habulin ang mga sangkot sa anomalya ng harap-harapang korupsyon sa flood control project. Hindi yang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ang inyong pinagdidiskitahan. Dahil ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay isa pong sagradong halalan. Kalayaan ng mga mamamayan na pumili ng kanilang mga leader sa kanilang barangay. Sana wag nyo itong i-postpone. Kung gusto nyong makatipid, habulin nyo yung mga kurakot na mga politiko. Ikulong nyo para hindi na pamarisan. So yan, nantabayanan natin yan. Abangan natin yan. Basta sinasabi ko, sa pagpabor ni Congressman Sandro Marcos na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, dito po namimiligro na ang kalayaan ng ating mga kabarangay na pumili ng kanilang mga mamumuno sa barangay. So yan po ang ating quick update. This is your Cap John Official. Please support. Please subscribe. Bye-bye and God bless us all.